May kilala ka bang tao na ilang beses nang tinulungan ng Diyos pero paulit-ulit pa rin sa maling desisyon? O baka minsan tayo rin yon. Yung tipong iniligtas na tayo sa problema, pinagaling, binigyan ng trabaho, sinagot ang panalangin pero pag okay na ulit ang buhay, nakakalimot na naman tayo sa Diyos. Ganito mismo ang sitwasyon ng Israel sa Deuteronomy 20. Sa Deuteronomy 20, pinaalala ni Moises sa Israel. Nakita niyo lahat ng ginawa ng Panginoon pero hanggang ngayon wala pa rin kayong pusong nakakaunawa. At sinabi rin, ingatan niyo ang tipan ng Diyos at sundin niyo ito. Pagkatapos nagbabala siya. Mag-ingat kayo sa lihim na paglayo sa Diyos. At nagtapos siya sa matinding katotohanan. Ang mga lihim na bagay ay sa Panginoon pero ang mga ipinahayag niya ay para sundin natin. Ang eksena rito, nasa border na ng Promised Land ang Israel. Malapit na nilang makuha ang pangako ng Diyos. Pero bago sila pumasok, pinatigil muna sila ni Moises para magpaalala. Parang ganito. Bago kayo pagpalain, siguraduhin muna ninyong hindi inyo nakakalimutan kung sino ang nagdala sa inyo rito. Kasi nakita na nila ang paghati ng Red Sea. Ang mana mula sa langit. Tubig sa gitna ng disyerto. At tagumpay laban sa mga kaaway. Pero sabi ni Moses, nakita ninyo pero hindi pa rin nagbabago ang puso ninyo. Malalim yon. Ibig sabihin, posibleng exposed tayo sa milagro pero hindi pa rin isinusuko ang puso natin sa Diyos. Posibleng active sa church. Nakikinig ng preaching. Nagpo-post ng Bible verse pero may lihim pa ring kompromiso. At yan ang warning ni Moises. Mag-ingat sa pusong palihim na lumalayo sa Diyos. Kasi ang kasalanan parang ugat. Habang tinatago mo, lalo itong lumalalim. At kalaunan ay sisirain ka nito. Tapos sinabi ni Moises, ang mga lihim na bagay ay sa Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kailangang maintindihan lahat bago sumunod. Minsan gusto natin, Lord, ipakita mo muna future ko bago ako magtiwala. Pero sabi ng Diyos, sumunod ka muna. Kapatid, baka matagal mo nang nakikita ang kabutihan ng Diyos pero may bahagi pa rin ng puso mo na ayaw sumuko. Baka may lihim na kasalanan, patawarang ayaw ibigay, relasyon na alam mong hindi tama, o pride na ayaw magpasakop sa Diyos. Ang Deuteronomy 20 ay paalala na hindi sapat ang makita ang gawa ng Diyos, kailangan ding magbago ang puso. At tandaan mo, hindi mo kailangang malaman lahat ng plano ng Diyos para sumunod sa Kanya. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang magtiwala. Ikaw, may bahagi ba ng puso mo na lihim na lumalayo sa Diyos kahit matagal mo nang nakikita ang kabutihan niya? At handa ka bang isuko yun ngayon? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat dahil kahit paulit-ulit kaming nagkukulang, nananatili kang tapat. Patawarin mo kami sa mga lihim naming kompromiso at katigasan ng puso. Bigyan mo kami ng pusong tunay na nakakaunawa at handang sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming hindi lang makakita ng iyong mga gawa, kundi mabago talaga ng iyong presensya. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin alam lahat ng plano mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kinakausap ka ng mensaheng ito, comment mo, Lord, baguhin mo ang puso ko. At share mo ito sa taong kailangan ding maalala na hindi sapat ang makakita ng milagro kundi kailangan ding sumunod sa Diyos.